Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sabayan niyo ako sa ating panalangin, mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Naway bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman at sana po ay marami kaming matutunan sa araw na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Bago kayo umupo, ayusin niyo muna ang iyong mga upuan at pulutin ang mga basura nagkalat sa ilalim o sa gilid. Tapos na po ba? Okay, maaari na kayong umupo. So, kumusta kayo sa araw na ito, mga bata? Okay lang, mabuti naman kung ganun. So, sa araw na ito, sino ba ang lumiban? Walang lumiban? Mabuti naman kung ganun. Para sa ating pagbabalik-aral, sino nga ba ang makapagbibigay kung ano ang ating tinalakay ng nakaraang araw? Ang tinalakay natin nung nakaraang araw ay tungkol sa panghalip. Magaling. Ang tinalakay natin nung nakaraang araw ay tungkol sa panghalip. Bago tayo magsimula para sa ating panibagong aralin, may gagawin muna tayong gawain. So, mayroon akong magic box dito. Sa loob nito ay may mga larawan. At ang bawat larawan ay may mga katanungan. At ang gagawin nyo lang ay sasagutan nyo ang mga katanungan sa bawat larawan. Handa na ba kayo? Kung handa na, sabihin nyo, aha, aha. Kami ay handa na. Magaling. Ano nga ba ang yung mga larawang napili sa loob ng magic box? Ang napili mo ay bato. So, ano nga ba ang katanungan sa larawan ng bato? Ang bato ay matigas o malambot. So, ano ang salita na naglalarawan sa bato? Matigas. Tama yung sagot. So, sa iba, ano ang napili nyong larawan? Tigre. So, sa katanungan ng tigre, ano ba ang katanungan doon? Ang tigre ay mabait o mabangis. So, ano ang salita naglalarawan sa tigre? Mabait ba ang tigre? Hindi. Ang tigre ay mabangis. Tama. Ang napili mong larawan ay ruler. So, ano nga ba ang katanungan sa iyong larawang napili? Ang ruler ay mabaho o mahaba. So, ano nga ba ang salitang naglalarawan sa ruler, Mr. Onde? Ang ruler ay mahaba. Tama ang iyong sagot. Dito naman, anong iyong napili? So, dito, ang napili mong larawan ay saging. So, ano ba ang katanungan sa larawan ng saging? Bumili si nanay ng saging at ito ay masustansya, matinik. So, ano nga ba ang salitang naglalarawan sa saging? Matinik ba ang saging? Hindi. So, ang tamang sagot, ang saging ay masustansya. Tama, ang galing nyo naman. At sa isang larawan, ano ba yung napili? Sa loob ng palengke. So, ano nga ba ang katanungan doon? Pumunta kami ni nanay sa palengke kahit masikip mabuhay sa loob nito. So, ano ba, sa larawan ng palengke, ano ba ang masasabi mo o ano ba ang mailalarawan mo? So, ang palengke ay masikip. Tama ang iyong. Batay sa ginawa nyo kanina,
Ano ba ang sa tingin niyo ang tatalakayin natin sa araw na ito? Tungkol sa mga salitang naglalarawan. Magaling. So, sa pangungusap kanina, ano ba ang mga inilalarawan? Ang inilalarawan ay tungkol sa mga larawan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Magaling. Bigyan niyo yung sarili ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Kaya, sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga salitang naglalarawan o pang-uri. Pakibasa nga ng mabuti, mga bata. Salitang pang-uri. Mga salitang naglalarawan sa ngalan o pangalan ng tao, hayop, bagay, at lugar. Salamat sa iyong pagbasa. So, meron akong mga halimbawa dito. Una, ang damit ni Aya ay maganda. Sa pangungusap na ito, ano ba ang salitang ginagamit sa paglalarawan? Ang salitang maganda. Tama. At ang inilalarawan naman ay ang damit. So, ano nga ba ang damit? Ang damit ay ngalan ng bagay. Tama. Perfect. So, sa pangalawa naman, pakibasa ng mabuti. Si Ana ay magaling kumanta. Sa pangungusap na ito, ano ang salitang ginamit sa paglalarawan? Ang salitang magaling. Sino ba ang inilalarawan sa pangungusap na ito? Si Ana. Si Ana ay ngalan ng tao. Tama. So, sa pangatlo naman, ang kabayo ay mabilis tumakbo. Sa pangungusap na ito, sa pang-apat naman, pakibasa ng mabuti, nagpasyal kami sa malawak na parke. Sa pangungusap na ito, ano ba ang salitang ginamit sa paglalarawan? Ang salitang malawak. At ang inilalarawan naman ay ang parke. Ang parke ay ngalan ng, saan nga ba nabibilang ang parke? Ito ay ngalan ng lugar. Tama. At sa panghuli naman, pakibasa ng mabuti, ang manggang hilaw ay maasim. Sa pangungusap na ito, ano ba ang ginamit na salita sa paglalarawan? Ang ginamit na salita ay ang salitang maasim. At ang inilalarawan naman ay ang manggang hilaw. At ang mangga ay nabibilang sa ngalan ng bagay. Sino-sino pa ang makapagbibigay ng karagdagang halimbawa? Maraming salamat. Tama ang iyong sagot. Naintindihan ba ang pang-uri, mga bata? Magaling. So, ano nga ba ang pang-uri? Pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, at lugar. Magaling. Talagang nakinig kayo sa aking aralin sa araw na ito. Upang lubos niyo na maintindihan ang ating aralin sa araw na ito, may gagawin tayo na pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat at ang bawat grupo ay magkakaroon ng iba't ibang gawain. Mayroon akong ibibigay sa inyo na larawan at ang gagawin nyo dito ay magbigay kayo ng 3 salita na naglalarawan sa larawan. Tapos na ba ang lahat? Tapos na. Magaling. Ipasa nyo sa akin ang inyong mga gawain. Pangkat una. So, Maguba ng Marisa. ang napili na larawan ng unang pangkat ay larawan ng talong. Unang pangkat, ang napili nilang larawan ay larawan ng talong. At ang sagot naman ay masarap, masustansya, at makinis. So, tama nga ba ang sagot nila? Ang talong ay
masarap, masustansya, at makinis. Tama. At sa pangalawang pangkat naman ay larawan ng bahay. At ang salitang naglalarawan sa bahay ay malaki, maganda, at matibay. Magaling. Napakagaling ng mga mag-aaral sa araw na ito. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at basahin ang panuto. Sa isang kalahating papel, bumuo ng pangungusap gamit ang salitang naglalarawan na nasa loob ng kahon. Sagutan ito ng tahimik. Tapos na ba ang lahat? Kung kayo tapos na, ibasa nyo sa akin ang inyong mga gawain. Para naman sa ating pagtataya, may sasagutan na naman kayo. Basahin na mabuti ang panuto, sa lungguhitan ang salitang naglalarawan at bilugan ang inilalarawan. Pagkatapos niyong sagutan ito, ay ipasa niyo sa akin ang inyong mga papel.